Good morning! Good morning! These are the students available in the planet Earth. Hallelujah. Alright. Pag sinabing estudyante, we are subject for correction, direction, of course, subject for informations as well as revelation because we are born-again believers. Good morning po. We are on the session 17. Kung saan man kayo naroon, Taglish tayo ngayon. Ang mga disciple, sabi nga ng Lord, Matthew 28:18 to 19, Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And lo, I'm with you till the end of the age. So in other words, if you want to get the promise that God is with you 24/7, you should be a discipler. So bago ka maging discipler na tulad, dapat kang maging discipled muna. So we thank God na meron tayong platform. Lahat ng tao gusto ng platforms. Marami pong umalis dito sa VCF dahil gusto nila ng platforms, gusto nila ng platform. Ibig sabihin, gusto nila ng leadership, ngunit ayaw nila ng gusto ng process. Well, process. Even if Jesus was, He knows na siya ay anak ng Diyos. Alam niya yon. Even Him, dinideclare niya yan. But He underwent process. Why? Hanggang sa makarating siya doon sa cross, hanggang makarating siya doon sa kanyang mission to be accomplished. Kailangan po natin ng proseso. Kaya, pangunang salbo, sinasabi ko sa inyo, marami pong umalis sa BCF dahil ayaw nila ng proseso. Hindi naman siguro sila makastay ng 10 taon, 8 taon, 4 na taon kung hindi nila nagustuhan ang teaching. Gustong-gusto ninyo ang teaching. Lagi kayong happy, lagi kayong gumaganon pag gusto ninyo ang teaching. Pag yung truth na talaga ang lalabas, sasabihin yung under the law. Because the truth will set us free. Ito po ang truth na ito ay hindi siya madali. Kaya nga yung iba, hindi makapasok sa truth. Remember, lahat tayo nasa lie. This is not to judge, but to evaluate. Kaya mayroon tayong evaluation right after ng ating discipleship. May evaluation tayo dapat. Are you here? So are you ready? Okay, our title is, Are You Ready for Ministry? This is very important for a pastor. Yung mga aspirants na maging pastor, aspirants na maging deacon or leader. Ang deacon kasi parang considered as leaders of the church. Alam nyo, ang leadership po ay pinipili ng Diyos. Appointed by God. Now, how do you know? Hindi naman pwedeng, okay, appointed ako ng Diyos. Sabi ni Kibuloy. So kung appointed ka ng Diyos, ano ang dapat makita sa'yo? Dapat makita sa'yo mayroon kang authority. Kasi ang appointment is galing yan sa salita. At kailangan mong ma-encounter ang salita. Dahil doon sa salita mo maririnig sa Diyos na ikaw ay pinili. So paano? Paano, pastora? Paano ko malaman na ako ay pinili? Yun yung mga tanong na dapat sinasagot natin. Well, katulad ng nakakita ka ng red na color, sasabihin mo pa ba? Magsisimbol ka pa ba na, red yung nakita ko? Ano sa palagay mo, red ba nga yung nakita ko? Hindi naman So, music, pag nakarinig ka ng music, alam mong music yun. Ganun po. Pag na-encounter ninyo within the premise ng salita ng Diyos, ang Diyos, ay makarinig ka talaga na ikaw ay called. Lahat naman tayo called to be Christian, called to be like Christ. But there are some special calling na sinatawag nating dumating sa point na gusto na nating mag-serve sa Kanya. Ito yung magiging topic natin na makasagot sana ng mga questions, hindi lang ito sa premise ng VCF, kundi sa lahat. As long as wala kasi tayong religion, tayo ay mayroong relasyon. So in other words, sa globally, lahat ng mga born-again believers, para ito sa ating lahat.
We should consider this, kailangan po tayo ay biblically balanced. Principle of God ang ating gagamitin. Marami ding gagamit ng salita, katulad ni Satan, nakakagamit ng salita. Pero we must be under the umbrella of the principle of God. And also, the balance of biblical words. Because yung sa Bible, ang salita ng Diyos doon yung final authority. And also, we must be spirit-led. Filled muna. Siyempre, how do you be filled? Paano? Paano, Pastora? Marami nagtatanong hanggang ngayon. Hindi, ubusin mo na, ubusin ng basa ng basa, filled ka niyan. Di ba? And then, pag after ng impaling, pag puno ka natural, lalabas na sa ilong mo, ililid ka na niyan kung saan ka pupunta. Spirit-filled and spirit-led, biblical balance, as well as principle of God must be the premise or the umbrella of everything you do. Alright, so sa ministry, hindi basta-basta siya. Especially, we're talking about, pag religion, merong strata or structure ang mga religions. Likewise, ang Diyos may structure naman. I'm not just talking about the fivefold ministry doon sa Ephesians na lagi natin paulit-ulit sa equipping. Yung five na yan, ministry, service. Ito ay binawa ng Diyos sa atin to build us up as a ministers. Kaya nga ang sabi doon sa equipping is to equip you so that you can be an equipped leader. So marami siyempre pag matagal ka na sa pananampalataya, you desire leadership. Yung iba naman pinipilit nilang maging leaders sila, kaya hopper sila. The moment nagiging hopper ka, anong ibig sabihin nun? From one church to the other, to the other, to the other. Ibig sabihin nun, immature yan. Kahit 20 years ka ng Christian, immature ka pa rin. You keep on hopping churches. So what are you doing? You will never grow. Remember, this is not to condemn. Again, paulit-ulit, this is not to condemn. We are not condemning. Kung saan ka man ngayon, this is to evaluate you. The Word of God is not condemning. Kasi tayo, pag nakarinig tayo ng truth at tayo natamaan, condemnation ang tawag natin, mukhang kailangan natin ng education. Kaya nga po, ang education ay binigay ng Diyos sa atin to know the proper information. Do not be misled with information and revelation. Information is just to gather info. But you need to sit down and see where is the real thing. That's why revelation must come from the Word of God. Information must come from the Word of God, but you need revelation. So katulad ba niya ng pananaw mo? Kaya nga, wala ka talagang power pagdating sa salita ng Diyos, nadi-display ka dyan. Sabi mo, nag-aaral ka. Sabi mo, nagbabasa ka, nag-aaral ka. Pagdating sa church, natutulog ka. So it shows na hindi totoo na ikaw ay familiar sa salita ng Diyos. Ang taong na marinate sa salita ng Diyos ay amoy Diyos. Siyempre, di ba, pag ang isda na marinate sa suka o sa kalamansi, taste kalamansi. Sabihin mo sa katabi, anong taste ka ba? Kung taste Jesus ka, nakikita naman talaga sa aksyon. Kaya nga, nililid tayo ni Pablo sa aksyon. Sabi niya, even now, this is the love month, hindi ako nawawala. Huwag tayong mawala sa premise. Love month, it is a month of acknowledging the love for the whole world. And tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo nagpapaagos sa love. It's our responsibility to breathe the light. Kaya nga, hindi pwedeng lumayo ka kasi Kristiyano ka, iba ako. No. Kahit Christmas. Yung iba,
sinabihan na pagan, ano yan, pagan practice, hindi na mag-practice, pero nag-attend pa rin ng mga Christmas party. Eh, ano mo naman, inconsistent. Ganito yan. Yung Christmas, habang ang lahat ay nagsasaya, alam nga naman tayo, mga anak ng Diyos, tayo pang mga anak ng Diyos, hindi tayo magsasaya kasi alam mo, pagan yan. Nakita nyo? So our target here is to evaluate, not to condemn. There is no condemnation in Christ. Condemn is pagsasara. Kung ikaw condemner ka, hindi dadaloy sa iyo ang tubig. Saan makukuha na ibang tao? Condemn ka. O death ka. Condemnation means death. Kaya, please take note. Pag pumasok sa inyo ang condemnation, ayaw nyo yan because you are life. Jesus is life. Therefore, kung taga-Jesus ka, hindi ka condemner. Pag nagsaturo si pastora ng I like that. Talagang gusto kong pastora na yan. Pagdating sa truth at natamaan ka, sabihin, yan, under the law yan. After 4 years, after 14 years yun, diba? After 10 years, saka pala nila masabing si pastora ay under the law. Samantalang nagbabaon sila noon ng t-shirt para lang mag-praise and worship sa church. Iniikot yung church. Nagbabaon sila ng 3. Kayo wala pang baon, nakita ko. Ni Panyo, hindi nga kayo nagbaon. Sila noon, nagbabaon 3 t-shirt nila kasi, talagang lasingan kami noon. Hindi rin maganda ang lasing eh. Pag wala ka na sa lasing mo, wala ka na rin eh. Tama ba? Palakpak. So I would like to greet because, lagi kong ina-acknowledge, because of you, yung ating mga heroes of faith, yung ating mga eagles outside, nagtatrabaho sila. Can you imagine? Sana yun naman ang iniisip natin. Wala tayong ganito kung wala din sila. Yes, may participation tayo. Pero sila, mas malaki ang kanilang sacrifice. They give 100% because they believe na ang ministering ito ay maging part sila. So I consider Joy Bacod as, of course, our leader here in this ministry. Ken Silis Mark Aujero in Dubai. My daughter Jollibee, kasi naging malaking share din siya dito sa church na to. Pinapakain niya ang mga magulang niya at binibigyan niya ng mga sasakyan at kung ano-ano na lang. So, sabi ko nga sa inyo, ang ministry ay hindi para piggy bank ni Pastora. Ang ministry po ay para sa ministry. Ngayon, we have the authority to collect money because it is in the Bible, but that is for ministry. Now, the ministry that we are handling will be the one to bubuhayin tayo ng ating service. Nakuha nyo? Hindi nga lang 15:30. Pero sabi ng Lord, pag hindi ka nagtanim, wala ka rin aanihin. So we become spiritual farmers. Not farmer's bread. We become a farmer. So the seed that we have, sinasabi ko nga kila sa ating pinapatayo na church, the seed that I have, royalty, tinatanim ko bawat sa tao, syempre hindi ka magtanim sa lupa, sa tao. Ang maganda dito sa seed, hybrid seed, ay walang limit. Kung mabuksan sana ang mata mo, as long as you have 1 minute, 2 minutes, you can still even 1 click of our live stream is a seed planting. Pero yung iba sa atin, wala. Kasi nga, hindi na kahit pastor, hindi nag-share. Nakita niyo si Kagawad? Hindi siya ganun sa ministry, pero makita mo siya, naintindihan niya. Ako, I can sense yung nakakaintindi at hindi nakakaintindi. Pag kulang ka ng pag-intindi, hindi ka mapuslan o hindi ka nakakapunction. Kaya nga ang understanding very important kasi easily you can function whatever God called you to do. So let's go straight. Medyo mahaba-haba po ang ating pag-aaral ngayon. Dapat ito may part 2 para kailangan nating maintindihan. Itulong din ito, hindi lang po para sa atin ito. Kaya makita sana ng ating mga eagles at nakikita naman nila na ngayon, gusto kong lapadin ninyo, hindi lang ito para sa BCF ang ating ginagawa. Kita ninyo, Luzon, Visayas, and Mindanao naabot natin. Hindi natin kinukompare yung iba.
But it's an honor and privilege na nagawa natin yon sa lifetime natin dito sa lupa. Kasi hindi lahat nakakagawa ng ganyan. Hindi naman tayo kasing laki ni Benny Hinn na ministry. Tayo kasing laki ng ibang ministry. Makaliit lang natin, but the quality is still there. As long as nandyan yung quality, hindi palakihan yan. Paanohan yan? Papangsyon-pangsyon yan. Katulad ng Elohim, Father, Son, and the Holy Spirit. We need to understand na ang Diyos po natin ay one, but three in function. Now, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. How would you say the one sila? God ang serve. Ikaw, bakit ko masabi na one ka? Three ka, may spirit, soul, and body. One, because isa kang tao. Isa siyang Diyos. Ganon. So, ang tao ay ginawa na sa wangis ng Diyos. Kaya may possibility na magkaisa tayo. Wala talagang possibility na magkaisa tayo pag magkaiba ang ating espiritu. Kailangan mag-isa tayo. If Jesus is in your heart, Jesus in my heart, we are one. Yes. Come on. Mark 16:15, marami tayong verses ngayon na gagamitin. Alam niyo po, kailangan po natin biblical tayo balance under the principle of God's principle where righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Okay, let's go. Mark 16:15, pakibasa. Remember, our God is a God of order. That's the reason why mayroon po tayo nito. I want you guys to jot down at bibigay po ako nito right after kasi pag binigay ko na, tamad na silang magano. So, kailangan nating mag-lecture muna para magkaroon kayo na interest sa ating mga magiging topics. Alright. Mark 16:15, and he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Amen. So, the command is go. So, we are now in the technology form of going. Hindi na kailangan pupunta ka, mag-eroplano ka para to go. Ang technology ay napakalaking supply ng Diyos para mapulfill natin ang ating kapanawagan. So, Jesus is the head of the church. Ang church, diba, is si Jesus ang head o baka naman si Maria? You see, to check nyo naman. Kasi siyempre, along the way, baka nagbabiyahe tayo, hindi pa pala tayo pupunta ng langit, iba pala yung puntahan natin. Ang pupuntahan pala natin ay North Cotabato. So, kailangan po natin alamin ang ating way going to our destiny. So, ano po ba? Sabi niya, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the end or the Father, which is your Creator. You cannot go back to your Creator without Jesus. Klaro po yun. The greatest regret of a human being is not receiving Jesus when they die. The greatest regret. So Mark 16:15 says that go. It's like in Matthew 28:18-19. Yan po ay mga confirmations natin sa four gospel. Kaya tutok po tayo sa four gospel kung tayo ay disciple ni Jesus. Bakit kailangan mag-disciple, Pastora? Siyempre, kasi di ba nung tinanggap mo si Jesus, ito ay bagong buhay. If anyone is in Christ, the old must be... Paano mag-gun ang old? Nga Rod? Paano mag-gun ang old? Tinanggap mo nga si Jesus, nasa tungitan ka pa rin. Chichismis ka pa rin, ganun pa rin yung mga ways natin. Hello, mga Ilocano. Kailangan ko pong ipalo up kayo. So, natural lang yun. Sige, magtungits muna kayo. Kasi later on, basta't nandyan lang ang Holy Spirit sa inyo, magkukonvict yan. Katulad ng husband ko, umiinom pa rin siya, ang tagal na niyang tinanggap si Jesus, paulit-ulit na lang. Umiinom pa rin, nagsasabong pa rin. Kasi nga, hindi pa niya na-encounter eh. Nung na-encounter niya na, nagtataka siya, hindi pa niya natapos ang isang bote, nasusuka na. That's the time may sign na. Ang Holy Spirit ay na-i-establish na sa puso mo dahil hindi naman gusto ng Diyos ang inom.
So we can argue to that kasi maraming argumenters dito sa mundong ito. Katulad ng babae, hindi dapat mag-preach, yung mga babae, dapat sa bahay lang sila nagsasaing, ganun yung mga lalaki nga. Kaya we're inviting you to a powerful woman this coming Monday. Kasi kailangan natin malaman yung place natin sa yung iba, patikim lang yung mga babae ngayon sa ating generation. Masculine ang mga babae ngayon. Nalilito na. Mas pag nagpapakita sila sa mga lalaki, para bang hindi nila kailangan ang mga lalaki. So kaya naman ang mga lalaki nalilito din kung maging babae, basta maging lalaki. So yun po ang patikim ko sa Be a Woman of Faith. Okay, so Mark 16:15. At yun ang sabi dito na we must be surrounded with people. Ako po ay pastora. Meron po akong authority. Mahirap sa isang minister na walang otoridad. Kasi you are bringing the ministry by your own. Mas maganda na surrounded kayo ng maraming mga spiritual advisors or family. At katulad dito, lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka man lang nag-aaral, wala kang notebook. So, syempre, hindi ka safe. The devil is taunting you. Ito, mukhang hindi ito nagpipick up. Alam mo, hindi naman yan sa paramihan ng notebook. Ang problema ay wala kang notebook. Hindi sa paramihan, Ang problema, ni isang notebook, wala ka. So, ibig sabihin, yung kasi, ang outside kasi, nakikita kung ano ang inside. Alright? Kaya ang advice ko sa inyo, you have to read your Bible, you have to bring your Bible wherever you are, kagapay nyo na yan. Kahit hindi nyo man, ako binabasa ko yung Bible ko, syempre doon sa office, kita nyo yun, na yun siya, naka-establish na doon. So, kailangan, as a pastor, laging may Bible. Diba? So, minsan, hindi ko binabasa ang Bible, nagdadala lang ako to encourage people na, hey, kasi ang tingin nila sa iyo inside and out. Tinitingnan nila sa iyo, hindi yung parang ganun-ganon ka, parang mayumi ka. Talagang maliksi ka dahil pag kumain ka ng salita ng Diyos, sabihin mo sa katabi, imposible namang wala kang battery. Palakpak, ibig sabihin hindi ka kumain. Amen? So how could you go? Ito, utusan ka ng Lord. Pipiliin ka muna ng Lord. Siyempre, hindi lahat po. Okay, makinig kayo. Yung mga galit sa akin na hindi naging leader, at doon sa dulo, ni-leader ako agad. Kaya magaling yung aming pastor doon. Diyan kay pastor, ang tagal ko na. Nagbibigay ako, pati towel ko na naubos na yung sinulid, binibigay ko. Tapos hindi man ako ginawang leader. So, ito po ang sagot. This is not to condemn you. Baka sakali sa dulo, hindi naman naging success. I'm sure hindi ka naging successful na leader dyan. Mag-aral ka muna. At alam ko naman, lahat ng nanggaling dito, alam nga naman, hindi kayo nakatingin sa Siyempre, nagsisilip-silip kayo. Normal yun eh. I'm not condemning you. In fact, I'm inviting you. Kung hindi man kayo magpakita dahil sa pride ninyo, may ego kayo, nag-e-echo pa rin sa akin yung mga ego ninyo. So, gusto ng Lord na para sa lahat ito, Jesus is for all. Huwag yung isipin ang sasabihin ni Pastora, ano naman ako? Hindi naman ako Diyos. Isipin nyo yung inyong growth bago man lang kayo mamatay na itama natin yung inyong mga iniisip para sa inyong salvation. Okay? So, wala po akong hangad sa inyong lahat, kundi lahat tayo ay magiging follower ni Jesus. Yun nga, sabi nila, pag si Pastora na mag-rebuke, kasi truth na yan, ang sabi nila, bold masyado, arrogante masyado, arrogant. Pag yung gusto nilang marinig nila, wow, bold na bold si Pastora. Pag nag-truth na, ito na, arrogante, under the law. So, kaya pag nakarinig pa kayo ng another na nagreklamo din sa likod, uy, tama ako. Kasi 3 na kami, di ba? 2, 2, 3 na nagkakape.
At nagsasabi ng mga, ayun, natatawa na yan sila. Nagsasabi ng mga against kay Pastora doon sa dulo, magkakapihan yan sila. Tapos nagsasabi, pero mag-a-attend yan sila ng equipping, gano'n. So natatawa na lang ako kasi habang ginagawa nila, pa yung Diyos kasi nasa taas nakatingin, gumagano ng Diyos. Ang mga anak ko talaga, kulang-kulang. Palakpakan po natin. Secure people are surrounded with other believers, kaya mas safe tayo kapag marami tayong mga believers. So, minsan pupunta tayo sa mga lugar na walang believer, but you need to not to stay long because yung mga ano ninyo, yung mga hit ninyo, naiiba ang inyong atmosphere kesa sa atmosphere nila. So, pwede kayong manglanta kapag hindi kayo nagbao ng medyo high voltage na battery. Okay? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Church need to know this. So, punta na tayo sa ating pinaka-main. Our leadership must be surrounded with our family in family of the believers. Our church must be clear for this. All right? You have to be known. Number one, you have to be known. You have to be trusted. You have to be familiar. Familiar in a sense na magkakakilalanan tayo. Pero ilang taon na tayo nagkikita. Yung iba naman kasi biso-biso lang. Hindi ganun, hindi tayo sosyalan. We sit down, we pray for one another. Through our prayers, malalaman natin what are you going through. Kaya kailangan nagiging open tayo. Iba yung born-again believer. Ang born-again believer, hindi yung naghihiyawan kayo hanggang mag-alas 9, alas 10 ng gabi. Hindi po yon. That's satanic. Ayaw ko ng ganun. Puro kanta, puro tapos mamaya nagapangalot. God wants you to really go straight to the Word of God. Kaya kayo tinatapunan nung araw, ganun din kami, tinatapunan kami sa maingay. So, we see to it naman na hindi tayo istorbo sa ating katabi. Lalo na siyempre, there are times kung sa church talagang di maiwasan. Maingay talaga ang church. So, until na hindi nyo ginawang believer din yung inyong katabi, di rin kayo mapirmi. So, you really need to work it out. Aside from prayer, you have to have relationship. Kasi pag related ka sa mga tao, medyo hindi sila yung instrumentong bumato sa inyo. Tama ba? So, you have to be known. Kilala ka ba sa iyong body of Christ? Familiar? At higit pa riyan, can you be trusted? Kasi pag nalamang magnanakaw ka, sinungaling ka, they will not trust you. Lagi kang late, medyo, hindi natin ito gawing officer kasi laging late to. Hindi pwede. Di ba? Pag nakita nilang palautang ka, hindi ka naman bigyan ng opportunity para maging treasurer. Tama ba? Palakpak. That's why you need to have this evaluation. Evaluation po ito, hindi po ito judgment. So God designed this way. God wants us to be this line of leadership. In BCF, kung kayo man po ay medyo walang standard, walang protocol, wala sa line, at nangangailangan kayo ng tulong, this is the best message that you could ever have. Okay? Kasi ganito yan, pag hindi kayo familiar, hindi kayo trusted, hindi kayo known sa body of Christ, then you can be hypocrite inside the church. In a sense na you don't show your real you. So nagiging politician ka ngayon. Pwede mo ipalabas yung parang hindi real you sa labas. But dito sa loob ng church, kailangan real you ka. Kasi hindi ka mapagkatiwalaan. If you are a hypocrite, the real body must be not rebellious. Iniiwasan natin maging rebelde tayo. Kaya nga yung iba very sensitive. Off and on naman kasi magsigba. Pagpasok pa lang, agad-agad, late! Natural, back off ka talaga. Iba naman kasi, naku, sobra, tapos na yung word, kainan na lang. Sabi pa nga, at least nakaabot ng alin, ng pagkain. Okay, so it's fleshly. I say this because I love you.
Kasi kung hindi kayo people-oriented, hindi nyo love maging indulge sa mga tao, wag na kayo mag-minister. You should. Kung minsan, ini-irritate ka na ng mga tao, but that's part of your service. Irritated na rin ako kay Lilibet kasi halos lahat. Abay, tinutuo. Gusto niya pati swimming pool. Lagyan ng bahay niya ng swimming pool. So, I want you to go well. I want you to go well. Lahat kayo dito. Nandito at saka dyan. Si Joy Bacod, kayo. Alaga ko kayo spiritually. That's the reason why I have to do this. So, I want you to be influential. Kahit si Joy Bacod na sa BCF Malati, which is based, of course, connected to Manila, Pero ang nag-raise up pa rin is yung kanyang foundation dito. So that's why nakakaangat siya. In other words, she became the light among the lights. So hindi, not to compare, but to show your function. Kung ikaw naman mature, magiging ate ka naman, hindi naman dahil sa posisyon. Kaya, don't take me wrong kung nagsasabi ako mas angat ka. Hindi dapat lalaki ulo mo. It's call for responsibility, okay? So, in influence, there are levels. Hindi naman pwedeng walang level. Ikaw ba naman, grade 1 ka, level by level. Yan, ang growth. Yung iba naman gustong mag-skip. Gusto college agad. Ang mangyayari sa inyo, mapapahiya kayo doon. Ganun po ang reason kung bakit may proseso. So, this is an appointed time for you to know that in calling, there must be an appointment, there must be a submission to the authority. Remember, this is not a standard for perfection. Hindi po ako nagsasabi nito, ito ang standard at tayo ay magiging perfect. This is the standard of God according to His Word, but not for us to be perfect, but to perfectize us. Amen? Isa lang po ang perfect. Isa lang ang righteous. Si Jesus lang. And no matter how mature I am, I cannot say that I am that mature. Because it needs level, it needs growth for maturity. So, kailangan natin maintindihan na ang Diyos natin I believe that God has a call in your life. So, Luke 10:18 to 20, dapat familiar po tayo sa kapanawagan, call. So, sabi, go and make disciples. That is a call sa mga follower ni Jesus. Kung religious ka, wala kang intention mag-follow kay Jesus, it's okay. Sosyalan na naman gusto mo. Binibigyan ka ng Diyos ng will, free will mo. Ano ba talagang gusto mo? May choice. Okay? Pero kung ikaw ay determined to follow Jesus because He is your personal Lord and Savior, hindi mo lang siya ginawang personal Lord and Savior. You intend to follow Him kasi you want to be with Him. Dahil alam mo naman na siya ang way to heaven. Kung talagang gusto mo mapunta ng heaven, wala namang way na iba. Si Jesus lang. O, bakit hindi ka mag-follow? In other words, meron ka pang ibang way. Merong ibang plano ka pa sa buhay mo, okay? Luke 10:18 to 20. Luke 10:18 to 20. And He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Again, talagang particular si Lord sa humility. Because humility is the very, very identity of being a follower of Jesus. Kahit nagbigay siya ng power, can you imagine? Bibigyan ka daw ng power over the serpent. Kaya hindi ka natatakot kapag may sakit ang katawan natin. Because we have the power over sickness, over serpent. In spite of yung mga poisonous na kagat ng snake, sabi niya, i-spare ka daw dyan. Yan yung indication na anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos pag may cancer ka at
meron pang purpose ang Lord sa iyo. Kahit 4th degree, 10th degree, He can deal that. Depende sa purpose. Minsan naman kailangan kang idisiplina kung bakit na may cancer. Sobrang sakit kaya ang cancer. So all of us are called for ministry. Ministry means service. All of us. Lahat tayo. But there are levels you have to think, consider that walking with Jesus has a level. Alam mo, kapag dinala tayo sa Marco Polo, talagang walking with Jesus tayo. Pag dinala naman tayo sa bundok at walang tubig doon, hindi na tayo mag-walk with Jesus. Klaro yan na parabol ni Pastora, palakpak. Now, everyone can be mature and must have the humility in accepting that we were to walk with Christ. So, how does Christ walk? Wow. Malayo kaya ng papuntang cross. Halos, at saka hindi niya talaga kinaya. That's why, in the middle, kaya kami midweek service po tayo, dahil in the middle, ang tendency ng middle, kasi pag hindi ka naka-overcome ng middle, ang tendency mo, babalik na lang ako, hindi ko kaya, di ba? Ganon. Kaya, kailangan natin ng middle power to continue. Yung iba hindi binibigyan ng halaga ang middle week service. So, the walk with Christ is in the book of Acts 16. Sige, doon tayo. Hindi ko alam kung anong version, pero nandun sa 16, kung paano nag-walk ang disciple together with Christ. There's a call in your life. There's a call in your life. There's a call in my life. Pakilagay sa notebook. There's a call in my life. We're talking about leadership, spiritual authority, divine promotions, places of leadership, of influence that God gave to faithful believers that they might serve God and others. We're talking about leadership. Pag sinabi natin yung spiritual leadership, spiritual authority. You have to understand that. Divine promotion. Kailangan ma-promote tayo. Paano yan? Kung nag-accept ka kay Jesus, tapos hindi ka lumago. What is next? Matulog ka na lang ng mahimbing. Kaya maraming nagpo-fall like flies na mga Kristiyano. Ang daming makikita sa picture, 3,000 ang tumanggap. Na hindi binalita kung ilan ang 1,000 ang natulog. Hello? Mukhang hindi na makasagot yung iba, nakagano na lang. Naantok eh. So, God wants you to be awakened with this message. Kung trabaho lang, sa bagay, wala akong magawa, hindi kita mapilit, trabaho lang. Pero ako, pag nasa, sa premise ko, hindi ko naman gusto yung, hinire lang kita, bala, trabahante. Gusto ko naman palangit ka. Ganun ang puso ng Diyos. Gusto niya, lahat ibibigay sa iyo. Tama ba? Spiritual authority. Do you understand spiritual authority? Na, of course, nandun sa equipping the saints. Divine promotion. Bakit kailangan natin ng divine promotion? Kasi level po ang power. Gusto mo magkaroon ng power, kaso may proseso at may level. Tama ba? So katulad ko, ang dami kong pinagdaanan bago ko naman narating yung kung saan ako ngayon. Hindi naman pwede ikaw wala kang pagdaanan. Nag-fly? Kailangan talaga dumaan sa level by level. So, that God gave to faithful. Binigay niya sa atin itong promotion na to, spiritual. Walang mataas sa buong planeta kundi ang spiritual authority. Una, walang katapusan. Pangalawa, power ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay DHD, PhD, DDDD, at lahat na lang ng pinakamataas na rank dito sa inyong, sa ating corporation dito sa lupa, wala nang tataas dyan kay Jesus. Amen. So, if you have given a chance, nasa iyo. Minsan ka lang mabuhay, nireject mo pa yung offer ng Lord sa'yo. Na iba hindi naman nag-reject,
Natulog lang. Ganon din. Parang ano ba, monkey? Walang ginawa, natulog eh. Nakatulog ka, hindi nahulog. Naintindihan mo natin? That they might serve God and others. Kaya yung iba gusto na lang, pagod na ng kagaganon si Jojo. Ayan, si Jojo talaga ang titirahin ko. Kasi makikita niyo siya eh, familiar siya sa inyo. Sample. Not to judge him, but to encourage him na umalis ka na dyan dahil mahuhulog ka. Naintindihan ba natin? Hello? Kung trabaho, job, dahil kailangan mo ng pagkain, meron kahit saan ka pumunta. Pero ito, binibigyan ka ng opportunity na magkaroon ka ng divine appointment, may divine position, may divine, matagal na sana mataas ang iyong power. Ang power kasi binibigay ng Diyos depende sa level ng maturity. That's why you can rebuke the scorpion. Inahabol ka ng Muslim kasi wala kang authority. Nahabol ka ng mga kung ano-ano dyan. Kasi mahilig kang gumawa ng hindi tama. You open the door for Satan to attack you. Kala mo kung sino ka kasi nakalibre ka, hindi ka pa napatay. Pwede tayong patayin ng demonyo because tayo din ang gumawa ng door. We open the door for them to attack us. Kaya nga kailangan natin ng spiritual equipment. You need to join the fight. Ano ka ba? Sundalo ka ba? O kasama ka nila? Alright. So, marami pong pastors or ministry dito. Hindi lang dito. Kundi sa buong mundo. No structure, no protocol, no authority. Becoming a spiritual authority is the highest form. Kasi no one can question you eh. Kapag ang Diyos nang naglagay sa'yo, patunayan naman sa power mo. Power na nandyan sa'yo. Hindi tayo nag-rebuke sa tao. Hindi nag-rebuke tayo sa demons. Yes. Hallelujah. Sa demons tayo nag-rebuke na nakadikit sa tao. Eh, ikaw, kapag may spiritual authority ka, naintindihan mo. Kahit hindi ka pa magsalita, talagang gaganon sila. They will bow down kasi, di ba, sa hari, pag lumaan ng hari, gumaganon yung ano. Hindi naman tayo hari, kaso lang ang hari nandito sa atin. Maaamoy nila, makikita ng mga demons. They will pave away. Dahil wala nga silang power. So many ministry, nakalagay na ba sa notebook? No structure. Kung may structure man, religion. No protocol. Walang otoridad. Kaya tinatawag nila independent church. No authority. Walang spiritual authority. Hindi nagpapasakop. Walang leader above them. They just sit down with each other and agree. Ibig sabihin, kumpurmi ka, kumpurmi ako. So, 3-5 kumpurmi, pastor na ako. Okay? Tulad na, nakakatawa nga yung ibang galing dito. Alam ko naman ang mga ugali nila. Marinig mo na lang, pastor doon sa dulo. Oh my God. Lord. Alam niyo ba, ang ministry na pinapasok niyo, hindi kayo nagpa-process. Rebelde kayo sa ibang church, tapos papasok kayo doon, magiging church. Kayo po ay rebel leader. Naintindihan ninyo? Hanggat hindi ninyo yan na-correct, dadalhin yan ng inyong next generation. Do not be rebellious. Everybody, you need a platform, pero hindi mo yan makuha ng magic. You need to go process. Everybody say, go process. Go process. And sinabi doon, disciple must be sent. Pinapadala. Hindi yung pinadala mo yung sarili mo. Tinulak mo yung sarili mo. Pinadala mo yung sarili mo. Kaya nagbayad ka ng sarili mo. Naintindihan natin? So, ang New Testament po ay nagsasabi ng go. So, the works began by sending sa New Testament. Even Paul, anointed by Ananias. Alam niyo ba ang story? Bakit kailangan pa i-anoint ni Ananias si Paul?
Eh, nandiyan naman si Jesus, nakausap niya, na-encounter niya ng personal. Pero ang sasabihin ni Jesus sa'yo, go to Ananias. Ananias has to lay his hands to you. Ano mangyayari kung wala man lang tayong naglilayhan sa atin? Walang may magsisend sa atin. O di, hindi tayo sent by God. Ito yung proof na hindi tayo sent by God. We are sent by people, sent by ourselves. Kaya hindi rin naman magtatagal ang ministry mo. Di ba nakakahiya? Oh, dati ako dito. Oo, dati yun. Dito naman ako ngayon. Nung klaseng... hindi ko maintindihan. Paano kang mapagkatiwalaan ng tao? Ultimo, anak mo, hindi naman tiwala sa iyo. Oh, si mama dito yan noon. Pastura dito, pastura na naman doon. Eh, mismo ang mga anak mo, wild. Wild geese. Naintindihan natin? So, this is not to condemn. This is to evaluate pati sarili natin. Okay? Paulit-ulit ko yung sinasabi kasi ang demonyo ay pwedeng i-twist ito ngayon. That's his work. So, anointing to lay hands. So, Paul needed to have somebody to lay hands because it's a sending form of ministry. Yan ang ginawa ni Jesus. Somebody has to send you. That is a proof that you are appointed. So, people who are called by God are appointed by sending you. So, bago ka naman isend, dapat mayroon kang discipler. Dumaan ka sa process bago ka isend. Tulad ng school. Nag 4-year course ka, bago ka nila bigyan ng certificate, now you can teach. Now you can do the accounting. Hindi naman pwede magdiretso ka ma-accounting, di ka man lang nag-aral. Naintindihan ba natin? Praise God. Hindi po obra ang Bible school sa born-again believer. Ngayon ko lang sabihin sa inyo. Hindi uobra. There's nothing wrong with Bible school. In fact, maganda yon. Pero kapag wala kang karakter, hindi naman tinuro kasi dyan sa Bible school ang karakter. At ng revelation ng Holy Spirit, then ang outcome, they found you teaching. I-teaching na naman, hindi ka na lang kumuha ng teacher. Tama, I am a teacher. Thank God. Ngayon, nagamit ko talaga sa pinaka-calling ko. Because one of the requirements for being a minister must have an ability to teach. Okay, so we're going to pray for you, but there are 15 indicators if you are ready for ministry. Again, paunang salita, kung kayo ay wala pa dito, huwag kayong feel condemned. Kung kayo man ay nagkasala, you still have the chance to repent and start all over again. But if you are still in that habit, you are not qualified to be a minister. Number 1, God calls you. 1 Timothy 3, 1-13, qualification of our verse here. Let me read this to you. Here is a trustworthy saying. 1 Timothy 3, 1-13. Don't you worry, bibigay ko sa inyo ang copy. But I want you to really understand kung ano nakalagay dito. Here is a trustworthy saying. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. You're desiring a noble task. What do you mean by noble task? Noble. Oh, that it will be an eternal task. Now the overseer is to be above reproach. So above reproach is number 1. God calls you is number 1. But these are the qualities, no? Above reproach means what? Anong ibig sabihin ng above reproach? Si Papa, above reproach siya sa time. On time lagi yan. Before the time siya dumadating. Maliban na lang doon sa word. Sa word ng Panginoon, di siya,
above reproach. Below reproach siya. Sample lang. Pag sa time talagang kahit sabihin mo, ay, lagi yung late si pastor, hindi ako maniwala. Because he is above reproach sa timing. Alam niyo ang meaning ng above reproach? Advance. Yan. Advance at saka stable. Hindi ka nagbabago. Yun na yung naging quality mo. Pero pag sa salita, hindi siya above reproach. So magsabi ang mga tao na ganito, ganyan, magsabi ka na, oo. That's why sa persecution, kailangan marunong kang sumagot. Hindi ka ready sa persecution, you are not qualified to be a minister. So now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. This is 1 Timothy 3:1-13. So, qualifications of the deacons, the same way deacons are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truths of faith with a clear conscience. They must first be tested, and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, the women are not to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be faithful to his wife, must manage his children and his household well. Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. So, himay-himayin po natin ito. Meron ako nilagay na Tagalog para mas maintindihan. Kompleto na po yan. Ganun talaga eh. Pag ikaw leader, depende naman sa iyong excellence. Kung talagang excellence ang iyong itatanim, you can harvest excellence. Hindi naman perfect. Mayroong out of 20, may 2 excellence, maganda na yon. So, that's a good grade. So, yung number 1, you have a call for God calls you, number 1. Number 2, above reproach kanina. So, naintindihan nyo na yung above reproach, ha? Pag sinabing, ay, pala utang yan si ano, then you can say no. I can say no. That's why kailangan depensahan natin, hindi para tabunan. Alam mo, umiinom, sasabihin mo hindi umiinom. Ay, taga-busy, pala umiinom. O, di ba ganun? Talagang, hindi niya but we're not here to judge again, para at least makita, ma-evaluate natin ang sarili natin. Kaya, be careful kapag nag-minister ka, inoobserbahan ka ng mga tao, above all ang Diyos. Okay? This is not to be under the law, but to invite you, kung talagang may noble aspirant ka to really have a spiritual authority, then this is the way. So, above reproach ka. Dapat. Third, hindi ako fake, hindi ako hindi ako perfect. May mga dinidil din ako sa sarili ko. Lahat tayo hindi perfect. And nobody say na, kaya si pastora niyo, perfect na yan. Kapag sinabi mong perfect ako, doon pa lang nagkamali ka na. Magiging idolatry ang labas niyan. O di kaya, maybe you're insulting me or whatever. So, third, faithful in marriage. So, in 1 Corinthians 7:32-35, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs. Mas maganda kung kayo ay single, stay single. At hindi yon disqualification para maging yung iba, kailangan mag-asawa ka kasi nagdadala ka na ng ministry. No, it is not necessarily na kayo ay may asawa. Nothing wrong. Mas sabi nga si Paul, walang asawa. Diba? So, we are not encouraging you not to get married. We are encouraging you to stay where you are and grow.
Yun ang ibig sabihin. How he can please the Lord, yun ang pinaka-issue doon. Can you please the Lord even if you're married? Kasi pag married ka, you have to take good care of your wife, take good care of your children. Kaya kailangan po nating pag-aralan. Ako na-intrigue ako. Yung mga lalaki, dapat pala sila ang nagluluto, hindi babae. Attend kayo sa women's. Okay, how he can please the Lord? Wala sa Bible yung babae ang magluluto. How he can please the Lord? Pero wala din sa Bible yung panty na babae, lalaban ng lalaki. Wala din sa Bible yun. Okay? Maging balance naman ako, hindi ko mo babae ako, puro pro sa babae. Kailangan po balance. Yun nga, equated in a balanced word of God. So how can we please the Lord is the issue here. But a married man is concerned about the affairs of this world. How can he please his wife? Kung worldly pa rin tayo. And his interests are divided. While an unmarried woman or man is concerned about the Lord's affairs. Lalo yung virgin. If sinabi pong virgin sa Bible, it means to say you are repented. You get washed. Nagiging virgin ka uli. So, about the Lord's affair, her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. Ito yung ating aim. But a married woman is concerned about the affairs of this world. How she can please her husband. Kaya kailangan po natin i-correct. I am saying this for you, for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way, in undivided devotion to the Lord. So we need to be undividedly devoted to God. Parang kanta ni Newton John. Devoted to you. So, our devotion must first to God. Kaya nga pag born again tayo, we are married to Jesus. And then if we are married to Jesus, we are married to His Word. And His Word says that you have to love your wife, you have to love your husband. Okay? So, tomorrow, Sunday, we'll be talking about more on what is true love ba talaga. Kasi marami pa rin, ito po ang poison sa buong mundo. Kaya nga ang English ay hindi exact word. Kukunti lang ang word ng English na hindi nila ma-explain kung ano talaga ang meaning ng eros, ng stergo. Yon. Yung pala hindi love yung tatlo na yon. Ang love lang doon, agape. So hanggat di tayo na-correct, hanggang ngayon, we are building our home or our marriage into sexual relationship, which is not love. So it means to say that your home will not last. It is subject for wreck if it is not truly founded in agape kind of love. Alright? Self-control, number 4. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Alam natin yan, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngayon, kung ikaw ay young person, ikaw ay unmarried, hindi mo makontrol, nagpoporno ka, kung ano-ano mga babae na lang, kung sino na lang, sa likod ng iyong pulpit, then hindi ka rin tatagal. Kung ikaw ay may asawa, nandyan pa rin yung mga fling mo outside, hindi ka rin tatagal. Ito yung bunga na makikita natin sa Holy Spirit. That's why dito tayo mag-engage kapag tayo ay nakikirelasyon sa Holy Spirit. If you have a deep relationship with the Holy Spirit, you've got the fruit. And the fruit will take good care of your weaknesses. Come on, give Him a clap offering. Number 5, if you are wanted to be ready for the ministry, you use wisdom. What is wisdom? Kaya dun sa Proverbs, sabi niya, kailangan daw knowledge. Paano ka magkaroon ng wisdom kung wala kang knowledge? So, tatlong inseparable yan. Knowledge, understanding, and wisdom. Ang knowledge po ay information. So, you must get a right information. Huwag yung sa puro chismis. Doon tayo sa salita ng Diyos dahil final authority yun, final truth yun. So, doon tayo mag-gather ng information. Acquiring knowledge, or sometimes to other elders, right? Then, get understanding. In all you're getting, you have to have understanding.
So, paano natin magagamit yung knowledge natin kung wala tayong understanding? Understanding makes you move. The moment you don't understand any situation, any happenings, you just do like this. Until when? So that's why you need understanding. See? Because understanding is power for you to be moved. Now, next is that after understanding, getting understanding through the Holy Spirit, who is the author of your information, the right author, then we have wisdom. Wisdom is application. When you got knowledge, understanding, and then application, you found yourself doing things. Parang may nagpo-push sa'yo na gumawa nito, which is tama. According sa kasi doon mo in-address sa author eh. Sabi ko nga kay Denise, di ba? Hello Denise. Sabi ko, the author and the finisher of your faith is Jesus. So do not be away from the author. Anyway, alam mo siyang author, alam mo kung anong mangyayari, siya talagang may alam ng solusyon. Ba't ka bibitaw? Huwag kang bumitaw doon. Napakatanga mo, bibitaw ka doon ang mo. Doon ka matatapos ng tama. Because He is the right God. The Word of God is righteousness. So huwag kang bumitaw para makuha mo yung dream mo. It's impossible for you to get your dream na nag-iisa ka. You need God. Yes. Number 6, hospitable. Hospitable. Pag hindi kayo, you don't love people to be to visit you, parang nababagot ka dahil bisita na naman ito, pang lang ito. So you should be hospitable. Sa church natin, ito pa yung kulang natin. Na-observe nyo ba? Kayo pag nakaupo kayo, wala kang pakialam sa nyo, cellphone kayo agad. Na mabuti pa nung first 5 years ng BCF, talagang yung mga young people leaders nasa harap. I wonder why Pastora Juna hindi niya na ginagawa. Yun naman ang first 5 years na tinuro ko. Doon kayo sa di ba? Almost 700 kasi ang mga tao nung pumapasok sa church. Ngayon, kukuntiin lang tayo, wala nang pakialaman. Pag upo ninyo, late na kayo, mag-cellphone kayo ganun. Nihintay si Pastora. Hospitable, walang hospitable. Yung bang pag may bisita kayo, you should usher them. Minsan, lagi kong sinisita din si Jojo. Hindi yung sabihin na kayo, chat. Hindi ka na sa mga katabi mo. Baka mamaya may sasaksak sa'yo, hindi mo alam. Magtingin-tingin ka naman sa palibot. Be friendly, be hospitable. Hindi yung utusan ka pa, pakiano. No. It is but natural sa isang born-again believer ang hospitable ka. Lalo na pag may baguhan sa church. Inaano mo sila, baka mamaya may problema sila. Wala kang pakialam. Yung sarili mo lang, upo ka lang din sa dulo. Kung ano yung upuan mo, yung ka rin upuan mo, parang hindi ka na matitibag. Naintindihan ba natin? Kulang tayo niyan. Kaya nga, this is not to condemn us, but to improve us. If you want to be corrected today, hopefully that tomorrow you will show this hospitality. Kung hospitable ka, maaga ka pa kasi you want to minister, you want to serve. Do not go to church just to be served. Pag late ka, talagang gusto mo isi-serve ka. Lagi ka na lang gumagano, late ka lagi. Kung meron CCTV, talagang lagi kitang ito yung pinakamaraming late. Paano? Walang time para maging hospitable ka pag lagi kang late. Ang hospitable, nag-iisip, di ba? Pag bahay mo, nag-iisip ka, magdating yung bisita, kailangan yung sala set nakaayos, yung ganito, ganyan. Ganon din po sa church. Hindi yung hinihintay niyo si Pastora, parang superstar yan si Pastora. Talagang, ganun na yun. Yung ang galing ng entrance ni Pastora. Tapos inaasahan ko naman na ayos na yung church. Minsan, sasabihin ko pa publicly ganito. O, tumayo yung mga leaders. Sana mga leaders, mag-serve na kayo. Are you blessed today? Pag iniisip kasi ng mga leaders, sila ay mga benihin at sila ay si Joyce Meyer, na pag dumating sila ay welcome. Lalagyan ng garland. Alright? Hindi po yun. Okay? Correction lang.
Number 7, good reputation. What is your reputation outside the church? Anong masasabi ng kapitbahay mo sa'yo? Anong masasabi ng mga bata sa paligid mo sa'yo? Lagi ka na nag-go against kay pastora? Lahat ng mga bata sa palibot mo? Sinasabi mo ang mga hindi mo gusto? Minsan, bumibitaw ka pa ng hindi magandang salita against sa tao na kasama mo sa bahay. You don't have a good reputation. This is a quality of a leader na kahit na walang pinag-aralan yung tao, ano man yung sitwasyon ng tao, same ka. Alam mo ba yung pag na-hospital kayo, mayroong ching. Yung iba naman, ching, 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 ching. Mabuti ngayon, masama sa Sabado. Mabuti sa Sunday, masama sa Monday. Parang extreme. Pagkatapos ng ching, patay na. Okay, you must have a good reputation outside and inside the church. As we grow along through the years, kailangan po natin improve ito. Hindi ko sinasabi, you must. I invite you to be in that must. Kasi ito yung must ni Jesus, standard niya. Kailangan natin i-qualify yung sarili natin. So it needs work. Amen? You work out for your reputation inside and out. Yung mga anak mo ba, ano mga masabi nila? Interviewin niyo naman ng mga anak niyo kasi doon talagang the truth. Anong masabi ng anak mo sa'yo? Naintindihan niyo? Ang judge natin yung katabi natin. Na iba nagpapajudge sa labas. Sa loob ng bahay niyo. Number 8, able to teach. Ito yon. Able to teach, it means to say, you know how to correct. You know how to digest the word and wag basta-basta magsalita sa pulpit, kundi pag-aralan naman yung sinasabi natin. Daming nagde-jot down sa mga sinasabi natin. Kaya nga wag basta-basta. Pag ni-release mo yan, you see to it na may support ka according to the principle of God, okay? Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat magtuturo ng katotohanan. Ito po ay standard ng Diyos, hindi ito standard ng mundo. Tingnan mo yung standard ng mundo. Sa church, merong mga mission, vision yung ating mga Department of Education, ang ating mga schools. O titirahin na naman ni Pastora. Iba dyan, tumboy. Paano natin yung mga mission, vision natin sa ating mga pupils? Ano ba talaga ang tinatarget natin sa ating mga pupils? Nalalaki silang mga tumboy din? Nalalaki din sila na mayroong asa-asawa din? The truth, yung pastora na yan. So, ako po'y nakahanda, scrutinize ninyo. Hindi po ako galit sa bakla, sa tumboy, hindi ako galit. Sila sa heaven. Sa mga interesadong welcome. Yung mga hindi interesado, just leave it. Skip it or block BCF. Ganun lang yun. Napakadali. Tama ba? Kung marami po ang naiinis sa truth, mas marami ang gusto. So, doon tayo sa gusto. Okay? So, you should not be a heavy drinker. Bakit nakalagay dito heavy drinker? Ibig sabihin, pwede tayo mag-drink. Kasi hindi natin pwedeng i-question. Sinabi doon na pwedeng mag-inom pero mild. Pero sa aking perspective, bakit ako iinom? Tapos magme-ministry lang naman pala ako. Total, sabi ng Bible, mild. O sige, go ahead. Kasi ang mild papunta yan sa hard. Palakpak. So, if you want to be in the ministry, kailangan kahit yung itsura ng beer na yan, di na dapat nakikita yan sa atin. Kasi wala naman siya talagang may dudulot na maganda. Kundi inviting you to come back to the world, right? You should not be a violent. Violente.
Siyempre, lahat tayo bilang tao may pagka-violente tayo. Huwag mong sabihin ikaw hindi. Bait ka. No, lahat violente. Kaya nga ito, encouragement, inviting you to get out from your old self. Kung meron pa tayo nito, di mag-adjust. Kasi gusto natin ng noble position. Hallelujah. 11, gentle, not quarrelsome. We should be gentle. Well, may iba na, hello, how are you today? Si Pastora, hello! may style tayo, may iba-iba tayong mga personality, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay quarrelsome. Kasi ang tingin ng, yung nasanay na, I pray for you. Yung mga nakakaganon, ang tingin, yun ang mabait. Hindi po yun ang tingnan nyo, kailangan kilalanin nyo si Jesus. Si Jesus gentle pero siya, talagang sharp siya. Kaya nga, ang tawag sa kanya, Lion of Judah. Pumapatay, pumupuksa ng mga sinungaling. Well, ganyan ang aking personality. Mabait ako, I can be your teacher, I can be your guide, I can be your friend. But in terms of righteousness, medyo dyan tayo magkakaalaman. Dahil hindi ko pwedeng i-compromise ang aking righteousness kay Jesus. Hindi naman ikaw ang reason kung bakit ako nabuhay sa mundo. No. Okay? Ibig sabihin, walang sino man, kahit asawa ko, na makakatibag ng righteousness sa buhay ko because I choose to be righteous with Jesus. Amen? Makialaman nyo na yung mga bagay na pero ito lang ang hindi. Yung faith ko na righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yan ang bagay na hindi ko pwedeng i-compromise sa buhay ko. Ikaw, mahal na mahal mo bang asawa mo kaya pwede ka mag-compromise? Kung yun ang pagmamahal mo, hindi totoong pagmamahal yan. Yan ay possessiveness. Kaya iwasan din nating mang-possess. Mahal natin yung tao, pinupossess natin. Ayaw na nga ng tao sa gusto, dito ka lang. Hindi ganun. Hello? Wala tayong magawa kundi magbigay lang ng kaya nating ibigay. That's kind of love na gusto ng Lord. Kung ayaw ng tao, wag nating pilitin. But we trust God. Hindi tayo nagtatrust sa tao. Kasi ma-prostrate tayo pag tao ang asahan natin. Tama ba? Kaya iwasan ma-prostrate. Yung mga taong na-prostrate, may prostrate cancer. Dahil sa tao sila nakabase, okay? Prostate. Lalaki ang may prostate cancer. Okay? Does not love money. Again, ang pera sa ministry po ay harap-harapan. Sinasabi ko kahit sa Greenfield, hanggang ngayon hindi pa rin. Na dahil kapag ikaw leader, hindi ka tighter, talagang what do you expect? Walang susunod sa'yo. Naintindihan nyo? Kaya hindi natin pwedeng dayain ang Holy Spirit. Anong gusto mo? Pa-show ka lang para magbigay kayo, pero ikaw hindi nagbibigay. Di ba? So kaya po, ang ministry ay for the ministry. I don't have worry about anything I need because depende sa performance ko. Kung maganda ang aking management ng ministry, then si Lord naman ang magbabayad sa akin. Katulad nito, sinasample ko, pupunta ko ng Manila, I need 300,000. Where will I get the 300,000? Estimated 300,000 ang kailangan ko. Saan ang principle ng Lord? Plant. Right? So, wala pa, hindi pa ako dumating sa flight ko, wala pa akong ganung amount until now. But, I need to plant. Kaya, challenge yan sa'yo, malapit ka nang umalis, pero plant ka pa rin ng plant. Yung pinapatayo nating church yan. Yung binibigay ninyo ay napupunta yan sa ministry. Ngayon, yung need ko ay sa ministry din galing. Hindi kayo ang magbibigay ng need ko, si Lord ang magbibigay ng need ko. So, what is the amount of 300,000? Maybe somebody will take good care of our housing. Ilang araw ba? Sa hotel, ilan ba yan? Latagay natin 3,500 a day.
O, magkano na yon? Nasa 40,000 na yon. That's, ganun mag-ano ng need. Pagkain. So, si Lord ang magbibigay sa akin yan. But, my estimated is 300,000. Like yung, marami ba akong pera? Sabi ko nga, wala akong pera. But I have faith that is equating to what I need. Nag-workout din ako. Hindi naman pwedeng mag-upo ka na lang. O sige, alis ako ng Manila. Sige, upo ako. O di kaya mag-utang ako para makaalis ako sa Manila. No. Kung yan ay timing ng Lord, basta sinunod mo yung proseso, God will always provide. Yes. So, because you planted, meron kang trust. The Lord will provide. Ngayon, dinadala ko ang husband ko to my faith para makita niya. Through the years, pero hindi niya yun nakita. Iba kasi yung tinitingnan. Itingnan niya kung paano ako nabuhay na ganito na ang buhay ko, na wala akong tinatanggap para sa akin. Okay? Pag tinanggap ko yung pera niyo, God is watching me. I am responsible kung saan yan dapat mapunta. Tandaan niyo, kapag sinungaling si pastora, ang Holy Spirit hindi gagalaw. Siya ang papatay sa akin. Kaya kailangan nyo malaman yan sa ministry. It's either ang ministry mismo ang sisira sa inyo. Kaya hindi kayo dapat pa dalos-dalos to do the ministry. You need to be processed. Now you have to consider yourself na mayroong persecution, mayroong mga malignment, kung ano-ano mga dapat mong pagdaanan. Dapat nakaprepare ka sa ganyan. Dahil hindi ka rin tatagal. Okay? Yung ticket ko, yan yung sign na ako ay paalis. Alam naman, paano ka alis? Wala kang ticket. So, na-provide na yung ticket ko ngayon. Ibig sabihin, talagang may hint na paalis ako. Pero hindi dapat nawawala yung aking planting. Kahit bukas na ang flight ko, magpa-plant pa rin ako. So, in other words, dumating na sa maturity na alam mo na yung iyong lakad. Okay? I don't know kung sino ang gagamitin ng Lord, but I believe na may gagamitin siya for that. Yes. Diba? So maganda yung bibigyan ako ng pera ng Lord. Kaya lang hindi ganun ang kanyang style eh. Gusto niya kasi hindi mawala ang focus ko sa tao. Ay, bibigyan ako ng pera ng tao, bahala kayo sa buhay niyo, tal may pera ako. Pero pag sabi ng Lord, sige, you serve people because ang money galing sa people. Tama ba? So, palakpak. The thing is, you should not love money because money can be the root of all evil ways. Mas maganda yung wala kang ginaganon-ganon kasi baka mamaya kung ano-ano yung ini-imagine mo. Pupunta si Pastor Alfredo sa casino. We should not love money. We should use money. Amen? Amen. Kung gusto nating mag-minister. Now, trusting in the Word of God, the principle of God is number 1. Kapag gusto niyo mag-minister. Pag wala, hindi kayo willing na gumawa ng salita ng Diyos, then do not go ministry. You should manage your household. O nga naman, paano ba natin ma-manage ang ministry kung ang ating household ay hindi? Tulad ng ang galing mo magpa-picture. Tapos yung simbahan mo ang dumi. My God, kahit anong ganda ng simbahan mo kung marumi naman. Yung simbahan natin, 25 long years na yan. Hindi yan bago. Laging bagong pintura lang kasi laging nililinis. Nagre-reflect kasi sa itsura mo, ang bahay mo, o ang ministry na dinadala mo. Eh kung ang bahay mo, dumi-dumi pa, paano mo naman malinisan yung church? Hindi na makatingin yung iba sa akin ng diretso. So, paki-check yung inyong mga bahay. Kailangan yan. Part po yan ng ating worship. Palitan ang lagi ang mga unan. Gawing kaharian ng Diyos sa loob at sa labas upang you can manage your assignment, your ministry. Kasi you're building another big-time family. Alright? Not a new believer. Hindi siya pwedeng ilagay sa leadership pag bago siya. Natural, it's either na pag bagong believer, ginawa mong leader, parang hanap ng bato ipokpok sa ulo mo. Yeah, he needs to be processed.
Naintindihan? Kaya pag new believer kayo, huwag kayong masama ang loob kung kayo ay hindi pa nabigyan ng assignment. Hintayin nyo, baka naman pag binigyan kayo, tatakbo kayo. Praise the Lord. Hallelujah. 15, you have been appointed. So, itatouch natin ang Acts 14:23, 20 minutes before take off. So, Paul and Barnabas appointed elders. So, I appoint leaders. Hindi po ako perfect. I can hear because yun regular. Pag minister ka, regular dapat nakakarinig ka sa Lord kung sino ba talaga ang tunay na leader. Kasi pag in-appoint kita, I'm responsible. I'm not expecting you to be perfect agad. Kaya nga, nandyan pa rin ako alalay. Tulad nito, sample kay Jonah. 25 long years na siya, hindi siya naging serious. Kasi tuluan ko pa siya. Bago na naman ang bakit kailangan? Kasi, i-advance mo kasi matagal ka na eh. Kakahiya kasi para kang newcomer. No, kailangan may assignment ka na aside sa iyong like Marvelous One. Itong woman is for corporate. Ito ay, yung church ay So ako naman all around, di ba? Tingnan nyo ako all around. Because I am the overseer. So kailangan ko maglagay ng platform sa inyo. Depende kasi yung iba naman. Matagal na hindi naman nagpa-process. Nag-attend lang, nagasulat, pero hindi nagpa-process. Kaya tingnan mo, walang promotion. We are subject for promotion kapag tayo ay lumalago. Hindi ko kayang tingnan ka 25 long years ka na, wala ka pang gamit sa corporate. Mamaya namatay ka, wala kang Platform is given by God for the believers to support the goal of your being called by God. Saan ang platform mo? Platform means saan mo ginagamit ang buhay mo. Itong woman of faith, kailangan, kung bago man lang ako mamatay, meron man lang woman of faith dito para yung mga women's natin, hindi tatanga-tanga. Hindi tayo katulad ng mga na yung sinauna na isip na kapag asawa ka ay kitchen ka lang at saka bed. Kailangan natin i-improve ang ating pagka-woman dahil tayo ay ginawa na special. Don't you know na special tayo? Special in a sense na hindi tayo, kinuha tayo sa tadyang. In other words, tayo ay hindi sa alabok ang meaning. In other words, tayo ay special. A woman is a special coming from a man. And ang man, kailangan alaman din nila ang role nila. Kasi nagka-leche-leche na yung mga roles natin, kaya tingnan mo dumadami ang tomboy at saka mga bakla. Yung mga lalaki, hindi alam kung mag-woman ba sila o mag-male sila. Yung mga babae naman, hindi na rin alam kung sila ba isisiga din o kaya tingnan, kaya mo mag-drive ha? Mag-drive din ako. Kaya mo ganyan. Kaya ko rin. So sabi ng man, hindi ko na kailangan ng woman. Saan tayo pupunta ng ganito? Kaya very interesting kung ako sa inyo, you have to invest somebody to go to the women's conference. At later magkaroon din tayo ng men's. Kailan mag-aral? We are trying to build up the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Ano ba meron sa heaven? Yun ang idadala natin dito. Ito yung i-spread natin. Ito yung i-build natin kasi utos ni Jesus, go and build my kingdom. Don't worry, I will be with you till the end of the age. So ito yung ticket nating dadalhin. So, kung hindi ka interesado dahil hindi ka naniniwala, so wala namang pilitan. So this is the way, the 15 indicators that I will be giving you, please ibigay sa mga leaders. Number 1, God calls you. You need to know that appointment is the evidence of God calling you. Appointment is indicated when you are laid hands by an overseer or a pastor. Because kailangan po ni Paul ang anointing bago siya pumunta ng ministry. Above reproach ka. And then third, faithful in marriage.
Kaya sa marriage, kailangan may self-control tayo. O, kumplito na tayo, ha? Dapat, ano tayo? Ganun-ganun natin yung parang jigsaw puzzle. Sa tomorrow, mayroon tayong breakfast. Iisahin ko na lang ng Taglish tomorrow morning para mas maintindihan. Kasi nakita ko, hindi maintindihan ng iba. So, sa English natin is gabi. And yung sa tomorrow, it's about the love. Sa marriage, self-control ang dapat. Alam niyo, mainit kayo. Alam niyo ba ang init? Daga-uros-uros ka mo. May solusyon na, hindi nga bisan diin mo lang ibagid. Amo ni ang kadto ni Jesus, solusyon. Oo. Mga para yan sa mga doggy. Mga doggy-doggy hanggang ngayon, matanda na, doggy-doggy pa rin. Maging human na tayo. Yan ang born again. Babalik na tayo. Maging human na tayo, ha? Amen. Pag alam mo na may hit ka, huwag mong i-hit sa may hit din. Kaya nawawala ang isip mo tomorrow. Hindi mo na alam may anak ka, hindi mo alam may future ka, wala kang moralidad. Kasi yung iniintindi mo yung hit ng body mo. Diba? Sinampol ko na yan. Katulad ka ng dog. Na pagkatapos nilang ma-release yung kanilang heat without mind, so ano nangyari? Kahit sino na lang, di ba, yun ang dog. Pagkatapos yan, babalik sila sa pagkapapi. In other words, babalik ka sa pagkabait-bait. Na nagkakaroon ng confusion. Pag dumating naman yung heat, galing-galing yung kumain. Di kayo marunong magpalabas ng kinain nyo sa tamang labas. Amen? Kaya sinasabi natin sa mga anak natin, yung mga young people natin, anak, iihi mo lang yan, o di kaya i-basketball. Pero yung parents, hindi ginagawa. Alright? So, siyempre, nandun nagkakaroon ng chaos. Dahil hindi tayo marunong mag-manage ng ating binigay ng Diyos na katawan. So, kumpleto po ang salita ng Diyos, di ba? So, do not be insane. Sabi na nila, insanity yan, pastora. Alam mo pala insanity, ikakarir mo. Kaya, pag dumating yung hit ng body mo, dahil nakakain ka ng mga bulalo, at kung ano-ano pang kinain mo, that's a chemical reaction. Tama po ba? Kailangan marinig po natin ito. Information will save you. Kapag kayo nakaramdam ng init ng katawan, ini-stimulate nyo yung mga stimuli nyo. Yung stimuli ninyo is nagre-respond sa heat ng body. Anong laman ng utak mo magsisynchronize? Doon sa laman, lalo nag-pornography ka, yun talaga ang gagawing action ng iyong motion. Yung iyong emotion ay may action. Huwag gamitin ang emosyon sa mali. Dahil pag nagkamali ka, wasak lahat. Diba, tingnan mo pag naka-rape ka, sarap-sarap, naghihipo ka. Teacher ka, tapos i-accuse ka. Di wala kang magawa, kundi kahit na sampalin ka ng mga tao, pagkatapos may 4-year course ka. Teacher ako, sinasampal ako, kasi bastos ka. Tandaan ninyo, kaya nga ito po ang gamit ng faith. Ang faith ay ilalagay ka sa tama dahil si Jesus ay pumunta dito. He's a God of order. Yeah. Hallelujah! Kaya nga kailangan po nating maging balance. Equated in the balancing of the Word of God. So, are you blessed today? Amen. Of course, hindi po ito minsanan lang. Kailangan natin mag-second, may part 2 tayo para mas maintindihan. And we have evaluation para kayo, lahat kayo na na-disciple dito, magkakaroon kayo talaga ng spiritual promotion. The promotion of God is not money to give you the salary, but the promotion of giving you what? Power and authority. Wow! Dati-dati, mga butiki lang ang marirebuke mo. Ngayon, medyo pwede ka na sa mga piranha. Pwede ka nang, doon mo matitest kung hanggang ano ang power ng maturity mo. Kasi pag nag-mature ka doon, i-equate ang iyong promotion.
You are promoted in terms of wisdom. Na kahit anong problema, nalulusutan mo. Ibig sabihin, wow, medyo nag-advance yung aking thinking. Kaya nga, ang totoong sumusunod kay Jesus, si Jesus mabilis. Pag locomotion ka, para kang uod, it means to say, hindi ka sumama kay Jesus. Naintindihan ba natin? So, let's pray. I want to pray for you, wherever you are, all over the world. Pray with you now. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you that the enemy will have no power to twist whatever the truth that we have received today. I thank you, Lord, that no one is perfect. That's the reason why we have this message so that, Lord, we can evaluate ourselves in order for us to conform to your standard, your high standard of bringing the ministry here in South Cotabato. I pray, Lord, that everyone here will put this word, these 3 words in their notebook. Use me, Lord. Use me, Lord. Use me, Lord. So with them, so that they can honor you and they can glorify your name in your matchless name, Jesus. Everybody say, Amen. God bless you. I love you. Enjoy. Okay, say bye-bye. Ito po ang mga estudyante ni Jesus. Abangan ninyo. Merong mga ministering dadalhin. And we are global. And hopefully that we can grow level by level. God bless. We love you.